So, yun guys, welcome back dito sa aking GNS3 project. So, ito ay part 3 na ng aking project. So, last time, ang ginawa natin ito, nag-configure tayo ng switch virtual interface, naglagay na tayo ng IP address, then mga VLANs, yan, VLANs dito sa mga switch, then switch virtual interface dito sa kabilang switch, so on and so forth. And then ngayon, ang i-configure naman natin is ito, hot standby router protocol. Paano nga ba yan? Ano nga bang mangyayari pag kinonfigure natin to? Kasi di ba meron tayo dito core switch 1, core switch 2. So, ang gusto natin mangyari dyan is magkaroon tayo ng failover. Failover means, halimbawa, mag-down tong core switch 1, ito yung sasalo. Ganun yung gusto natin mangyari. Sasalo means, siya yung magiging active, parang ganito. Bawa, si HRPC pumupunta siya sa internet, yan, nag-down tong link na to or tong device na to, so hindi na siya makakapunta ng internet. Okay, so ngayon pag kinonfigure natin tong hot standby router protocol, pag nag-down tong link na to or device na to, yung HRPC meron siyang backup papuntang internet. Di ba? And then, ang mangyayari ulit is pag nabuhay si core switch 1, si core switch 2 magiging standby ulit or magiging backup. Ito naman si core switch 1 ang magiging active ulit. So, ibig sabihin, lahat ng PC dito sa kanya ulit dadaan. Yan. So, yun yung purpose nitong hot standby routing protocol. Meron tayong redundant na setup or at failover. Okay, so ngayon configure na natin. So puntahan lang natin tong core switch 1. Madali lang naman yung configuration nito. Pasukin lang natin yung mga interfaces, yung mga VLAN interface. So interface VLAN 10 standby 10 IP 68.1.65. Itong IP na to, ito yung virtual IP. Okay, by the way guys, gagamit nga pala ng virtual IP itong dalawang switch na to. Yan. So naka-configure sa kanila yung mga virtual IP na yan, parehas. Para ang mangyari, itong mga virtual IP na to, yan yung magiging gateway nitong mga PC. Kaya nangyayari yung failover kasi ito yung, di ba, ito yung gateway na HR, example, ayan. So pag nag-down tong link na to, pwede pa rin i-forward ni HRPC yung traffic niya dito sa gateway na to. Kasi buhay pa yan eh. Buhay yan eh. Sino ang magmamayari? Si core switch 2. Kahit down yan. So makakadaan pa siya dito. Kasi yung configuration na virtual IP na to, nandito kay core switch 2. Diba? So unlike, ito yung magiging gateway natin. Itong 66. Narito 66. Marireach niya yan. Tapos papuntang internet. Pero mangyari, pag nag-down tong link na to, or ito, wala na. Kasi 66 yung nakakonfigure sa kanya dito. Diba? So, makakarating lang din siya dito sa core switch 2 kung gagawin natin siya 67. Ayun o, 67. So, dito. Pero ang pangit naman nun, mamanual mo siyang i-manually configure mo yung gateway. So, dapat automatic. So, configure natin ulit. Nasaan na yan? So, yan yung virtual IP. Yan, standby 10, priority 120. So, sa HSRP na protocol, meron tayong tinatawag na priority. So, mas mataas ang priority, siya yung magiging active. Mas mababa, siya yung magiging standby or backup. So, dito sa core switch 1 natin, ang gagawin natin, 120. Tapos sa core switch 2, dito, gagawin natin siya mas mababa, 115. So, standby 10, preempt. So, yung preempt, halimbawa, nag-down to si core switch 1, si core switch 2 na yung nag-take over, tapos biglang naging okay na si core switch 1, i-take back ni core switch 1 yung itong mga IP na to, tsaka yung role as active or as primary. So, yun yung command na preempt. Ngayon, i-configure naman natin yan, yung mga ibang interface. So,
Okay, so ngayon, na-configure na natin yung HSRP or itong core switch 1. Na-configure na natin siya as ng HSRP. Yan yung configuration niya. Okay, and then, puntahan naman natin si core switch 2. Console tayo. So, ganun lang din naman yung command kay core switch 2. Mag-iiba lang tayo ng konti sa priority. So, parang ganito. VLAN 10, standby 10 IP 1.65. So same sila, si core switch 1 and core switch 2, same sila ng gagamitin na virtual IP. Okay, standby 10 priority 115 ang gagawin natin dito, mas mababa. So standby 10 preempt. So yun, same lang din sa lahat ng interface na VLAN. So, yun, na-configure na natin guys yung core switch 2 ng HSRP din. So, kung makita nyo, habang kino-configure natin, yung state niya nagiging standby na. Ha? Standby. Kasi ang mas mababa yung priority niya kumpara sa core switch 1. Okay, so naging standby na, di ba? So, punta tayo kay core switch 1. Show standby brief. So, yan o. Makikita nyo yung interface. Tapos VLAN 10, 11, 12, 13. Yung group nila. Yung priority, 120. And then, yung state is active. So, yung standby, ito yung IP. Ito, ano mo? Tingnan nyo. 67, 3, 99, 35. 67, 3, 99, 35. Diba? Nakikita nyo si core switch 2 as standby. Tapos same sila ng virtual IP. Dapat. Okay, so end show standby brief. Kay core switch 2 naman tayo. So same interface, VLAN 10, 11, 12, 13. Groupings nila same. Priority 115, mas mababa. Kaya yung state niya standby. Okay, and then yung active, kung mapapansin nyo, 66 to 9834. So, ito yan, oh. 66 to 9834. So, nakikita niya si active, nakikita niya si core switch 1 as active. And then, yung virtual IP nila, same. Okay, so, ngayon, puntahan natin si HRPC. Okay? So, puntahan natin siya. And then, check natin yung IP niya. Show IP. So, kung mapapansin nyo, yung IP address niya is ito na. 1.68. And then, yung gateway niya is ito. Itong 1.65. So, ngayon, try natin i-ping yan. Ping 192.168.1.65. So, nare-reach niya si 1.65. And then, trace natin. So, makikita nyo, 1.66, dito siya dumaan. Dito, kay 1.66. Eh, kanino nakakonfigure yan? Kay core switch 1. Ibig sabihin, ito yung naging primary or active gateway para dito sa, actually dito yan, para sa lahat ng PC na yan. So, ngayon, i-down natin yung i-down natin tong link na to. Yung gig 0/2. So, configure terminal, interface, gig 0/2. So, shutdown. So, check natin ngayon. Trace tayo. Oh, 1.66 pa rin. Ping. Pingable pa rin, pero dito pa rin siya dumaan. Pero naka-down na to. So, okay. So, ngayon pala guys, kailangan pala natin i-track to. Track. Kasi, although naka-down na tong link na to, pero buhay pa yung ito. Buhay pa tong
buhay pa tong switch virtual interface eh. Diba? Kung tingnan nyo, i-down natin yung ano. I-no-shot muna natin to. Binuhay muna natin tong link na to. And then, exit tayo. So, interface VLAN 10, shutdown. So shutdown natin to. Itong VLAN interface na to, yung sa VLAN 10. So, yun. Kung nakita nyo, kay core switch 2 tayo. Yung VLAN 10, para sa VLAN 10, naging active router na siya or naging active gateway na siya. Ito, si core switch 2. Ngayon, check natin yung ping. Tuloy-tuloy pa rin yan, syempre. Then yung trace. Kung mapansin nyo, dito na siya dumaan kay 1.67. Ito, dito. Kay core switch 2 yan eh. Ayun, 1.67. Okay. So, kasi ngayon, ang nangyari, nung dinown natin tong link na to, itong port na to, itong link na to, buhay pa kasi to, itong mga switch virtual interface na to, nakikita pa to ni HSRP. Tapos nakikita rin ni HSRP na buhay rin si, buhay din si core switch 1. Kaya, hindi hindi nagti-take over si, core switch 2. So, kailangan natin i-track to. Itong link na to. So, ulit. Punta natin si core switch 1. No shutdown. So, figure terminal, interface, tama. Interface VLAN. Ito, guys, explain ko yung ita-track natin na link para dito sa VLAN 10 at VLAN 11, ito. Yung ita-track naman natin na link para sa VLAN 12 at VLAN 13 ay ito. Yan. Ito. G0/3. Ito naman sa VLAN 10 at 11. G0/2. Okay. So, interface VLAN 10. Standby 10, track 10, decrement 20. Ibig sabihin yan, pag na-detect ni switch or ni HSRP na nag-down tong link na to, bababaan ni core switch 1 yung kanyang priority para sa VLAN 10 at VLAN 11. So pag binabaan niya yung priority niya, bababaan niya yung priority niya by 20. Okay, so ang kinonfigure natin dito kay core switch 1 is 120, di ba? So pag nag-down tong link na to, bababawasan niya si priority niya ng 20, magiging 100 na lang. And then, makikita ni core switch 2 na 115 yung priority niya, kay core switch 1, 100 na lang. Mas mataas si core switch 2, siya yung magti-take over or magiging active para sa VLAN 10, tsaka VLAN 11. Kasi, itong link na to, dito dumadaan itong VLAN 10 at VLAN 11 dito, di ba? Kasi wala naman tayong VLAN 12 tsaka VLAN 13 dito eh. So yung link ni VLAN 12 at 13 dito. So kung hindi ito magda-down, yung VLAN 12 at 13 dito pa rin dadaan. Okay? So yun yung natin, gagawin natin ngayon. So exit, interface. Okay. So ito na yung config natin, pero i-define pa natin yung kung anong interface, kung anong link yung i-track natin or i-monitor kada VLAN. So configure terminal, track 10 para sa VLAN 10, interface gig 0/2, tapos line protocol. Exit. Ganun din yan sa track tuloy sa VLAN 11. Track 11, interface gig 0/2, line protocol. Exit ulit. Next naman tayo para sa VLAN 12. Track 12, interface. So mag-iiba na yung interface kasi ito na yan eh. Gig 0/3. Gig 0/3, line protocol. Exit. Ganun din yan sa 13.
track 13 interface gig 0/3 line protocol. And okay, so na-configure na natin yung tracking, na-track na natin to. Okay, so ngayon dapat pag nag-down tong link na to, magiging automatic magte-take over to si core switch para sa VLAN 10 at VLAN 11. So tignan natin kung gagana. So ping tayo kay HR, piniping natin yung gateway niya, tuloy-tuloy. And punta tayo kay core switch 1, shutdown natin tong gig 0/2. Interface gig 0/2. Shutdown. Pupunta natin sa HR. So, mapapansin nyo, nagkaroon na ng timeout. Diba? Yun. Tapos bumalik yung ping. Kasi ang nangyari, wala na si core switch 2, wala na siyang ma-receive na message galing dito kay core switch 1. Wala na siyang ma-receive na message. So, meron yan timer eh. May oras yan eh. Tapos pag na-reach na, yung timer na yon nang wala pa rin naririnig si core switch 2 kay core switch 1, ang gagawin ni core switch 1, automatic niyang i-take over yung role. Siya yung magiging active. Okay, so check natin yung switch. Ayun na, kung mapansin nyo, para sa VLAN 10, para sa VLAN 11, naging active na siya. Naki core switch 2 tayo And then sa core switch 1, kung mapapansin nyo, para sa VLAN 10, VLAN 11, naging standby na siya. Diba? Naging standby na to para dito. So, ibig sabihin, down to, diba? Dito na to dumadaan tong dalawa. Dito. Diba? So, ngayon, check natin si HR. Track natin. Trace pala. Diba? Dito na siya, lumipat na siya, 1.67 na. So, 1.67. Ito na yung kanyang dinaanan. So, ibig sabihin, nag-trigger na tong core switch 2. Siya na yung naging active. Okay? So, ibalik natin ulit. Ting tayo ulit. Ay, hindi. Asa na yun? I-ano natin to. No shutdown. So, makikita nyo, nag-up na daw, and then, punta natin si core switch 2. Ayun o, nag-uusap sila o. Nag-speaking sila eh. Tapos ito, speaking pa rin. Then, ito, si core switch 1, naging ano na siya. Naging active na siya. Ito, si core switch 1, naging active na ulit siya para dito kay VLAN 10 at 11. And then, si core switch 2, yan, naging ano na. Naging standby na ulit. So, check natin sa HR. Trace natin ulit. So, di ba? Naka 1.66 na sila ulit. Dito na sila ulit dumaan. Yan, diyan na sila ulit dumaan. So, yun lang guys yung yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon. Ang kinonfigure natin is hot standby router protocol. Ang goal natin dito sa protocol na to is magkaroon tayo ng redundancy or ng failover. So, meron tayong primary, meron tayong standby or secondary or active or standby. Once magka-problema tong device, magka-problema tong link kasi trinak natin to, ito yung magiging primary or active na gateway para sa lahat ng PC. Okay? So nagkaroon tayo dyan ng ng backup connection. So hindi mahalata ng mga user na nawalan sila ng connection pag nagkaroon ng problema tong link or itong device. Okay? So by the way guys, itong hot standby router protocol, Cisco proprietary to. So ibig sabihin, sa Cisco environment or Cisco devices lang to gumagana. Yung counterpart nito, which is yung standard, open standard, is virtual router redundancy protocol. Yan, VRRP. Yan yata yun, nakalimutan ko na eh. So ito yung open standard, pwede ito sa iba't ibang manufacturer na device. Tapos ito naman ay
Cisco proprietary, itong hot standby router protocol. So, yun lang guys. Maraming salamat po.